Pagdilat ni Cherry ng kanyang mga mata, matamis siyang humikab at nagunat. Ang party kagabi ay napakasaya at ang gabi ay talagang kamangha-mangha. Nakuha niya ang gusto niya at si Dominic ay kanya na ngayon. Nakakalungkot lang na tinawag na ito para sa serbisyo sa militar, pero babalik naman ito at maipapagpatuloy nila kung saan sila tumigil. Magkaklase sina Cherry at Dominic noong nag-aaral pa lamang sila ng high school. At kahapon nga ay nagkaroon ng salusalo at mga hangarin para sa magandang serbisyo. At halos hindi maitago ng mga magulang ni Dominic ang kanilang pag-aalala habang ang mga bisita ay nagkakasiyahan. Isa nga sa mga bisita na dumalo ay si Cherry, kahit na hindi sila malapit noong nasa paaralan pa sila. Si Dominic ay seryoso, kalmado at nangangarap na maging isang sundalo. Habang si Cherry naman ay parang tutubi, masayahin at madalas na magkaroon ng mga relasyon sa mga lalaki. Ang kanyang ina na si Myla ay madalas na hinahanap ang kanyang pasaway na anak sa gabi, pero hindi ito alintana ni Cherry. Gayunpaman, matagal na niyang gusto si Dominic at diretsahang ipinakita na gusto niya ito, ngunit hindi nagbigay ng anumang reaksyon ang binata. At dumating nga ang party para sa pamamaalam ni Dominic papunta sa army. Maraming nainom si Dominic, naging masaya at relax. Pagkatapos, inihatid niya si Cherry pauwi. Naglakad sila, nagtawanan at naghalikan pa nga. Biglang umulan ng gabing iyon at nagtago sila sa balkonahe ng isang abandonadong bahay. At doon nagsimula ang lahat. Nang mahimasmasan si Dominic, humingi siya ng tawad, pero masayang ngumiti lamang si Cherry. Aking munting hangal, bulong ng dalaga. Mahal kita at maghihintay ako hanggang makabalik ka mula sa army. Talaga? Tanong ni Dominic na medyo naguguluhan. Siyempre, tayo na ngayon at magpakailanman. Kinaumagahan, masayang nagising si Cherry. Isinuot ang kanyang pinakamagandang damit at inilugay ang kanyang buhok. Ay, ang ganda ng bihis mo. Saan ka pupunta? Tanong ng kanyang ina na may halong pagkabahala. Pupunta ako sa boyfriend ko para ihatid papuntang army. Sagot ni Cherry habang tinatago ang masaya niyang mga mata. Si Dominic, napahinga ng malalim ang kanyang ina. Anak, hindi naman kayo nagde-date, hindi ba? Walang problema dahil nagsimula na kaming mag-date. Ngiti ng dalaga at tumakbo palabas ng bahay. Nagtitipo ng ilang mga tao sa harap ng bahay ni na Dominic. At naroon ang binata kasama ang kanyang mga magulang. Tumakbo si Cherry diretso kay Dominic at niyakap niya ito ng mahigpit. Dominic, mahal ko, mamimiss kita ng sobra. Bulalas ng dalaga habang mahigpit na nakayakap. Nalito si Dominic noong una, pero niyakap din niya ito pabalik at hinalikan sa harap ng kanyang ina. Hintayin mo lang ako, sabi ng binata. Pagkatapos, bumulong siya sa kanyang ina at ama na si Cherry na ang kanyang kasintahan mula ngayon. Kumunot ang noo ni Sylvia. Hindi niya gusto ang pabayang babae. Di nagtagal at dumating na ang bus na sasakyan ni Dominic. Pinanood ni Cherry ang alikabok na iniwan ng bus habang papalayo ito at naisip na baka nagkamali siya sa pagsisimula ng lahat ng ito. Bukod doon, 2 taon niyang hindi makikita ang kanyang minamahal. Pero napakagwapo niya. Ramdam niya sa kanyang loob na isang malaking isda ang nahuli niya sa kanyang lambat. Pagdating sa bahay, isang seryosong usapan ang naghihintay sa kanya kasama ang kanyang ina. Anak, kung nasabi mo na sa buong barangay na hihintayin mo si Dominic, dapat kang maghintay. Huwag mong ipahiya ang sarili mo o ako. Sabi ng kanyang ina na nasa pintuan. Ma, bakit hindi mo ako paniwalaan? Paano kung ito na nga ang tunay na pag-ibig? Nakangiting sabi ni Cherry. Pag-ibig? Sana nga. Pero kapag naaalala ko na nagsimula kang makipag-date sa mga lalaki mula nung nasa grade 8 ka, humihigpit ang dibdib ko. Ma, tapos na ang lahat ng yon. Iba na ako ngayon. Seryoso na ang lahat. Napabuntong hininga na lamang si Myla. Pinalaki niya ang kanyang anak na mag-isa matapos mamatay ang kanyang asawa sa isang aksidente sa motorsiklo noong 2 taong gulang pa lang si Cherry. Marami siyang pinasok na trabaho sa buong buhay niya para masigurong hindi magkulang si Cherry sa kahit na ano.
Ngunit tinanggap lang yun ni Cherry ng basta-basta at hindi pinahalagahan. Nag-aalala si Myla para sa kanyang anak at sumasakit ang kanyang puso para dito. Sa totoo lang, madalas na sumasakit ang puso ni Myla. Inirekomenda ng mga doktor na magpa-opera siya, pero wala siyang pera para dito. Samantala, tinanggap ni Cherry ang papel bilang nobya ni Dominic. Naglalakad sa baryo na may seryosong mukha at magalang na binabati ang mga magulang ng kanyang kasintahan. Makalipas ang isang buwan, napagtanto ng dalaga na siya ay nagdadalang tao. Nalungkot siya dahil hindi pa kasama sa kanyang mga plano ang pagkakaroon ng anak. Balak niya munang magpakasal kay Dominic. Hindi siya pumunta sa ospital dahil natatakot siya. Bukod pa rito, nanatili siyang tahimik hanggat makakaya at patuloy na pinalawig ang oras. Bagamat nakakatakot ito para kay Cherry, nagpakatatag siya at sumulat ng liham kay Dominic para ipaalam ang tungkol sa sanggol. Pagkatapos, pumunta siya sa mga magulang ni Dominic at sinabi sa kanila ang lahat. Anak ni Dominic, sabi mo? Napasimangot si Sylvia, hindi masaya sa balitang ito. Sige, makikita natin pagkapanganak mo. Babalik si Dominic at siya na ang magpapasya sa lahat. Nasaktan si Cherry sa lamig ng kanyang magiging biyanan, pero hindi niya ito ipinakita. At di nagtagal, sumulat ang binata at sinabi na hindi niya itinatanggi ang bata. Natuwa si Cherry. Hindi niya pinlano ang sanggol na ito pero mukhang ayos naman ang lahat. Kahit na masama ang tingin ng magiging biyanan niya, ang mahalaga ay nagtiwala si Dominic sa kanya. At ang sanggol ay totoong sa kanya. Nanganak si Cherry noong unang linggo ng Pebrero. Nang makita niya ang kanyang anak na babae, tila lumabo ang kanyang mga mata. Anong nangyari sa kanya? Takot na tanong ni Cherry sa kumadrona habang nakatitig sa mapulang mukha ng kanyang bagong silang na anak. Huwag kang masyadong mag-alala. Mahinahong sagot ng midwife. Ang iyong anak ay ipinanganak na may bingot, pero pwede itong magamot ng maayos. Sa kalaunan, magiging maganda siya. Ilayo mo siya! Nayayamot na sabi ni Cherry. Samantala, nakibit-balikat lang ang komadrona. Stress lang siguro. Kinabukasan, dumating ang isang neonatologist sa kwarto ni Cherry. Sa kabuuan, malusog ang iyong anak. Maging magpasensya ka. Ilalagay ka namin sa waiting list. Siguradong magagawa ang operasyon bago siya mag-1 taon. Ang mga batang tulad niya ay lumalaki at nade-develop ng normal sa tamang pangangalaga. Sabi ng doktor. Nakinig si Cherry at walang malasakit na tumango. Iniisip ang kanyang sariling problema. Paano niya sasabihin kay Dominic ang lahat ngayon? Paano kung tumanggi siya? Ano ang dapat niyang gawin? Agad na pumunta si Myla sa ospital para aliwin ang kanyang anak. Huwag kang umiyak, anak. Malalagpasan natin to. At saka babalik si Dominic para tumulong. Tila sumang-ayon si Cherry sa kanyang ina. Pagkalabas ng ospital, dumiretso si Myla kina Sylvia kahit na hindi pa nila tinatanggap ang bagong silang bilang kanilang apo. At naghihintay pa sila na makabalik ang kanilang anak. Gayunpaman, gusto pa rin ni Myla na humingi ng tulong sa kanila. Sinabi ng doktor na mas mapapabilis ang operasyon kung may pera. Ngunit sa pasilyo, narinig ni Myla ang pag-iyak ng ina ni Dominic. Maingat siyang sumilip sa loob ng bahay at nakita ang magiging balain niya na nakaupo sa sofa at umiiyak. May isang uri ng papel sa tabi nila. Pinulot ni Myla ang papel at matapos basahin ay nanginig ang kanyang mga kamay. Ito ay isang liham mula sa unit ng militar kung saan nagsisilbi si Dominic. Isinulat ng commander ng unit na si Dominic ay namatay ng magiting habang nagbabantay sa mga borders at doon na rin ito inilibing. Anak ko! Mahal ko! Hinagpis ni Sylvia. Hindi man lang kita nakita. Hindi nila ako pinayagang magpaalam sa'yo. Yumuko si Rico, ang ama ni Dominic. Pinapahid ang isang munting luha ng isang lalaking nagpipigil at nagsimula ding umiyak si Myla. Paano ito nangyari? Ang bata-bata pa niya. Sylvia, Rico, pasensya na talaga. Nandito kami para sa inyo. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na nararamdaman ninyo. Pero kailangan niyong magpakatatag at magpatuloy sa buhay. Kahit man lang para sa inyong apo.
Apo? Biglang tanong ni Sylvia na may matatag na tono. Hindi sinabi sa akin ng anak ko na may anak siya at hindi ako naniniwala. Sinasabi ng mga tao na ipinanganak ang bata na may bingot. Sinusubukan mo bang ipasa sa amin ang responsibilidad para sa isang batang may kapansanan? Hindi yan uubra. Sylvia, anong nangyayari sa'yo? Baka talagang apo natin siya. Sabi ni Rico. Hindi ako naniniwala. Matigas na sagot ni Sylvia. Ngayon, pwedeng pagbintangan ng anak ko para sa anak ng kahit sinong lalaki? Lumayas ka dito! Sigaw ni Sylvia kay Myla. Umatras si Myla papunta sa pintuan habang nakakapit sa kanyang dibdib. Hindi niya inaasahan ang ganitong pagtrato sa kanya. Halos hindi na siya nakaabot sa bahay. Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang puso dahil sa sakit. Sa kabutihang palad, dumalaw ang kanyang kapitbahay at tumawag ng sasakyan. Dinala si Myla sa ospital dahil sa atake sa puso at nanatili siya doon ng 1 buwan. Pagbalik niya sa bahay, tanging si Cherry lamang ang naghihintay sa kanya. Nasaan ang anak mo? Tanong ni Myla. Nagtataka habang nakatingin sa walang lamang kuna na binili niya para sa apo. Iniwan ko siya sa ospital. Lakas loob na sagot ni Cherry. Nang malaman kong patay na si Dominic, napagpasyahan kong hindi ko kailangan ng isang anak na tulad niya. Mahirap para sa isang babaeng mag-isa na may anak, lalo na't may espesyal na pangangailangan pa. Sino pa bang magkaka-interes sa akin? Anak mo siya, dugot laman. Sabi ni Myla habang tinitingnan ang kanyang anak na may takot. Hindi siya makapaniwala na ganito ang kinalakihan ni Cherry. Paano siya nagkamali ng ganito? Bakit naging ganito si Cherry? Hindi ko kailangan ng laman at dugo na yon. Pati mga lola't lolo niya ayaw sa kanya. Tinawagan ko sila nung nasa ospital pa ako at tinanong ko kung pwede nila kaming ihatid pa uwi. Pero sinabi nila na hindi nila siya apo. Kung hindi nila apo, hindi rin siya sa akin. Napakawala mong puso. Umiiling na sabi ni Myla at pumunta siya sa ospital para kunin ang kanyang apo. Ang sanggol ay nasa pediatric ward pa rin, nakahiga roon na tila walang may gusto sa kanya. Kinausap ni Myla ang punong doktor at nakiusap na payagan siyang kunin ang bata. Sinabing magbabago rin ang isip ni Cherry. Pumayag ang doktor dahil mas mabuti nga para sa bata na nasa piling ng kanyang mga kamag-anak. Nang maayos na ang lahat, umuwi si Myla kasama si Leia, ang pangalan na ibinigay niya sa kanyang apo. Nakalak ang pinto sa harapan, kaya inisip ni Myla na baka pumunta lang ang anak sa tindahan. Pumasok siya sa bahay, binuksan ang kumot at tiningnan ang sanggol. Tahimik itong nakahiga at nakatingin sa kanyang lola na parang naiintindihan na may hindi tama sa kanyang kalagayan. Ayos lang apo, kakayanin natin to. Darating din si mama, sabi ni Myla habang binabalot ang sanggol. Ngayon, kakain ka at matutulog. Abala si Myla sa pag-aalaga sa sanggol at paminsan-minsan ay sumusulyap sa orasan na nag-aalala. Bakit hindi pa bumabalik si Cherry? Tanong ni Myla sa sarili. Ilang sandali, dumating ang kapitbahay niya at sinabi na nakita niya si Cherry sa hintayan ng bus na may dalang bag. Sinabi ng dalaga na aalis na siya ng tuluyan, ayon sa kapitbahay na parang iniiwas ang tingin. Sinubukan ko siyang kumbinsihin. Sinabi kong nagka-atake sa puso ang iyong ina at kailangan ng paggamot ng kanyang anak. Pero binaliwala niya lang ako. Pinunasan ni Myla ang luha sa kanyang pisngi. Martha, natatakot ako. Kakayanin ko ba to ng mag-isa? Huwag kang mag-alala. Makakahanap tayo ng paraan. May mga mabubuting tao pa rin sa mundo. Pagpapalubag loob ng mas matandang babae. 20 taon na ang lumipas. Matagal nang naninirahan si Cherry sa kabisera mula ng gabing iyon na umalis siya sa nayon. Hindi na siya bumalik at hindi na kinausap ang kanyang ina. Nagpa siya si Cherry na magsimula ng panibagong buhay. Umalis siya sa nayon, dala ang huling ipon ng kanyang ina at nagrenta ng maliit na apartment gamit ang perang iyon. Nakakuha siya ng trabaho bilang waitress at nakilala ang isang lalaking may magandang kinabukasan na gusto siyang pakasalan. Ngunit hindi na nagtagal pa ang lalaki. Nalaman niyang isa pala itong bandido at namatay sa isang away. Pero hindi nawala ng pag-asa si Cherry
at agad siyang nakahanap ng panibagong kandidato. Ngunit nalaman niyang may asawa na pala ito. Gayunpaman, ayos lang iyon sa dalaga. Sinostentuhan siya ng lalaki sa loob ng ilang taon, ngunit bigla na lang itong umalis kasama ang kanyang asawa para manirahan ng permanente sa ibang bansa at iniwang walang-wala si Cherry. Pagkatapos, nagkaroon siya ng ilan pang mga romansa, ngunit wala namang espesyal. Makalipas ang ilang taon, nakipagrelasyon si Cherry sa isang mayamang matandang lalaki. Binilhan siya nito ng apartment at naging maayos naman ang lahat, maliban na lang sa kamakailan nitong pagpanaw. At ang mga tagapagmana ng matanda ay iniwan si Cherry na walang-wala at bukod doon ay kinuha pa ang kanyang apartment. Kaunting pera na lang ang natira kay Cherry na nasa kanyang account, kaya kailangan niyang magsimula muli at maghanap ng trabaho. Pero saan siya pupunta? Babalik ba siya sa pagtatrabaho sa isang cafe? Sa una, napasimangot si Cherry, pero wala siyang magawa kundi magtrabaho sa isang diner dahil naubos na ang kanyang pera. At ang mga mayayamang manliligaw ay naglaho na sa paglipas ng mga taon. Kaya't si Cherry ay nagbitbit ng mga tray at naghugas ng pinggan, habang paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan ang isang tanong. Kamusta na kaya ang kanilang baryo? Kamusta na kaya ang kanyang ina? Marahil ay patay na ito ngayon, lalo na at mahina ang kanyang puso. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, nakaramdam si Cherry ng pagsisisi sa kanyang mga ginawa. Hindi niya naisip ang tungkol sa kanyang anak at iyon ang kanyang pagkakamali. Pumusta siya sa maling tao noong kabataan niya, pero tungkol sa kanyang ina, nakaramdam siya ng hiya. Nagpasya si Cherry na bumawi kay Myla, kahit na nangangahulugan ito ng pagbisita sa kanyang libingan. Kumuha siya ng 1 linggong bakasyon at bumalik sa kanyang bayan. Laking gulat ni Cherry na ang nayon ay hindi nawala sa mundo. Sa halip, ito ay umunlad. Nagkaroon ng mga matitibay na bahay at sementado na ang kalsada. Namamanghang naglakad si Cherry mula sa hintayan ng bus. Walang nakakakilala sa kanya at wala rin siyang maalala na kahit sino. Napatigil siya nang makarating sa kanilang bahay. Ito ay luma na at tila nakasandal. At sa gitna ng mga bagong bahay sa paligid, ito'y mukhang kakaiba. Nakasarado ang mga bintana at nakalak ang pinto. Pumanaw na si Mama. Malungkot na buntong hininga ni Cherry. Nagpasya si Cherry na pumunta sa sementeryo upang hanapin ang libingan ng kanyang ina. At pagkatapos ay sasakay na siya sa regular na bus, pauwi sa syudad bago gumabi. Malapit lang sa nayon ang sementeryo at hindi nagtagal ay naghanap na si Cherry ng libingan ng kanyang ina. Nakita niya ang isang matandang babae at isang batang babae na nasa isang puntod. Inaayos ang mga artipisyal na bulaklak sa mga paso para hindi liparin ng hangin. Nagpasya si Cherry na tanungin ang mga ito tungkol sa kanyang ina. Ngunit nang makalapit na siya, bigla siyang napatigil at namutla. Mama? Mahinang sabi ni Cherry. Nanginig ang matandang babae at bumaling sa kanya. Si Myla nga iyon, matanda na pero buhay pa rin. Buhay ka pa pala, Cherry. Sabi ng matanda, huminga ng malalim at umupo sa bangko sa tabi ng libingan. Tiningnan ng batang babae si Cherry at pagkatapos ay tumingin ng may kaba sa matandang babae. Lola, okay ka lang po ba? Oo, ayos lang. Umuwi ka na anak. Kailangan ko lang makipag-usap sa babaeng to. Sige po, hihintayin po kita sa tabi ng bakod. Sagot ni Leia habang tumango. Muli niyang tiningnan ang babae at pagkatapos ay naglakad na siya sa daan papunta sa labasan. Nakatitig si Cherry sa kanya na litong-lito. Ito na ba ang kanyang anak? Napakaganda niya. At nasaan na ang kapintasan niya noong ipinanganak siya. Oo, Cherry, siya ang anak mo. Mahinang sabi ni Myla. Pinangalanan ko siyang Leia. Tingnan mo kung gaano siya kaganda ngayon. Alam mo ba kung bakit? Dahil ang pagmamahal at pag-aaruga ay may himalang nagagawa. Nang tumakas ka at dinala ang natitirang huling pera ko, akala ko mababaliw na ako. Hindi man lang ako makabili maski tinapay. Pero kailangan ni Leia ng pagkain. Sa kabutihang palad, tinulungan kami ng mga kapitbahay. At sa kalaunan ay natauhan sina Sylvia at Rico.
at sabay namin pinalaki si Leia. Naoperahan siya bago pa man mag-1 taon at sinundan pa ito ng 2 pang operasyon. Pero ibang kwento na yon. Nakayanan namin anak, gaya ng nakikita mo. Tumakas ka sa mga paghihirap. Nakahanap ka ba ng maginhawang buhay? Ayos lang ako. Pagsisinungaling ni Cherry. Pero akala mo matagal na akong patay, pati ang anak mo. Pero gaya ng nakikita mo, hindi. Kamamatay lang ni Rico. Nagkasakit siya ng matindi. Kahit na dinala siya ni Dominic sa kabisera, hindi yun nakatulong. Cancer at pati na rin sa katandaan. Pero tinulungan din ako ni Dominic. Naoperahan ang puso ko at siya ang nagbayad ng lahat. Dominic? Namumutlang tanong ni Cherry. Oo anak, si Dominic, ang ama ni Leia. Nagkamali sila noon at napagkamalan siyang ibang tao. Nakuha siya bilang bihag at makalipas ang 6 na buwan ay pinalaya siya. Ayaw na niyang maging sundalo, kaya nagpakadalubhasa siya sa pagsasaka. Bakit sa tingin mo'y gumanda ang ating nayon? Malaking pasasalamat kay Dominic. Meron siyang sakahan, mga bukirin at produksyon ng gatas. Kaya anak, hindi ka sana tumakas noon. Sabi nga nila, ang pinakamadilim na oras ay bago magbukan liwayway. Inampo ni Dominic si Leia at nagpakasal sa isang mabuting babae, si Antonia. Pinalaki niya si Leia na parang sarili niyang anak. Pinatira ako ni Dominic sa kanyang tahanan at isa na kaming malaking pamilya. Bakit ka pumunta dito? May problema ka ba? Wala, ayos lang naman ako. Tumayo si Myla mula sa bangko. Hinawakan ng kamay ni Cherry at tinitigan siya sa mga mata. Ayos lang. Nagkita tayo at mabuti na yon. Aalis na ako. Hinihintay ako ni Leia. Hindi lang siya maganda, matalino rin siya. Nag-aaral siya sa medical school dahil gusto niyang maging doktor. Sandaling natigilan si Myla habang nakatingin sa kanyang anak. Pagkatapos ay nagkrus siya. Tumalikod at naglakad papunta sa gate kung saan naghihintay si Leia. Lola, siya ba yon? Bulong ni Leia nang lumapit si Myla sa kanya. Alam ng dalaga na hindi siya tunay na anak ni Antonia. Pero tinanggap niya ito ng mahinahon at palaging nararamdaman na mahal siya nito. Tunay na pagmamahal ng isang ina. Oo, siya nga. Ano pong gusto niya? Akala niya patay na ako. Pero buhay pa ako. At maayos naman ang lahat sa atin. Tara na, hinihintay na tayo ng papa at mama mo. Nakangiting sabi ni Myla. Nanatiling nakaupo si Cherry sa bangko na gulat na gulat. Buhay si Dominic. Maganda ang kanilang anak. Buhay ang kanyang ina at may malaki silang bahay. At siya, ano bang naibigay sa kanya ng buhay sa syudad? Pero alam niyang hindi na siya magkakaroon ng ibang buhay sa bayang ito. Pinunasan ni Cherry ang kanyang tuyong mga mata at nagmadaling pumunta sa hintayan ng bus. Ayos lang, makikilala niya muli ang kanyang mamahalin at magsisimula ulit. Pero hindi na siya muling babalik pa sa lugar na ito.